yung pong subtleness o subtlety or yung kadelikaduhan, ha? Yung yung delicate, ha? Delicate yung mga nilikha niya ay hindi niya maring pabayaan. Otherwise, yung universe na yan, ha, ay magkaka-disforma yan. Katulad na lang ng mga sound na naririnig natin from cellphone na yan, transmitted by sound fibers, tinatawag na kung saan billion ng mga yan ay nandyan sa himpapawid. Paano mangyari yon? Ha? So ito po isa nagbibigay preponderance sa atin or magbibigay kuro-kuro sa atin kung sa kadakilaan ng dakilang tagapaglikha. Paano narinig yung boses natin ngayon doon sa mga ibang ibayo, sa ibang lugar, dahil ito po ay na-transmit through radio, yung tinatawag natin na frequency, ha? At yan ay dadala yung mga, di ba, nakikita natin sa mga television, sa mga smart or internet na mga advertisement, ha? Nilalarawan nila yung pag-travel ng sound, ha? Sound na yan po ay napakabilis at marami, bilyon ang mga ano niya. So paano nangyayari yun? So ganun po, kapag yan ay napabayaan ng ang controller ng lahat, ha? Ang dakilang tagapaglikha, abay magkagusot-gusot, ha? Hindi tayo magkaunawaan. Halimbawa, kung ang tawag natin sa cellphone ay walang nag-aalaga or walang nag-aayos sa mga kung paano dumating yan. Ganyan po ang kadelikado, ganyan ang kasalimuot, kumbaga sa Tagalog, ang mga bagay-bagay sa ating universe. So hindi po maari ni isang segundo na maisip natin sa tamang concept bilang isang tao na mamatay ang dakilang tagapaglikha at maiwan niya kahit isang sandali ang tinatawag na reaction or mga activities, dito sa loob ng universe na ito. Ayan. Kaya yun po ang aral natin sa Islam, at kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunan dito po sa Islamic Awareness. Dito lang po yan sa impinan ng radyo, ang DWJ sa ISO 84 sa inyong mga AM band. At ito pong ating programa, ang Islamic Awareness, ay siyang natatanging programa ng mga Muslim dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, at naghahatid ng mga impormasyon na kung saan kapakipakinabang para sa atin. Although sa religion ng Islam ay hindi po sapilitan, wala pong tao ang pinipilit pumasok dito or umanib, ang atin lang po bilang mga Muslim na naririto sa loob ng relihiyong Islam or panuntunan ng buhay, ang tinatawag na Islam, ay nagpaparating ng mga magagandang aral na kung saan katulad din po ito ng layunin ng lahat ng mga sugo at propeta, na inimbita nila, inanyayahan nila ang kanilang mga kababayan, mga kaibigan nung kanilang mga kapanapanahunan. Katulad na nabanggit natin, Propeta Adam, Propeta Noah, Propeta Hud, Propeta Saleh, at mga ibang mga propeta hanggang kay Propeta Muhammad. Kanila nawa ang pagpapala at kabutihan mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So ganun din po yung may isang propeta nga, yung kinain ng isda or nilulun ng isda. Sino ba yan? Si Job, si Jonah. Si Jonah, ang pangalan po niya, si Yunus sa Arabic. Dahil sa kanyang kapanahunan po, nakatanggap siya ng pag-uutos ng Allah na siya'y inutusan mangaral doon po sa bayan ng Nineveh, sa kanilang kapanahunan. Sila po yung mga Israelita sa mga panahon na ito, nung mga panahon na yon, ay umiwas po si Jonah or si Yunus sa kanyang obligasyon. At siya po ay binigyan ng konting tanda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin na nung siya umiwas at sumakay sa bangka na yon, ay nagkaroon ng masamang pangitain o masamang swerte, at nagkaroon ng masamang panahon at malaking alon, hanggang sa ang nangyari ay sabi nung mga nakasakay sa bangka, merong
nakasakay dito na malas kumbaga sa atin. So kung sino man siya ay kailangan na niyang tumalon sa dagat at para hindi madamay yung mga iba. At naisip nga ni Propeta Yunus or Jonah, dahil sa kanyang pag-iwas ay pumasok sa kanyang isipan na malamang siya yung parang nagdala ng ganitong kondisyon sa karagatan. Kaya tumalon siya sa dagat, or kaya maaari natin tinapon siya sa dagat, or kaya voluntarily tumalon siya sa dagat. At pag nandun na siya sa dagat, siya po ay sinalo at nilulun ng isda. Meron niya nagsabi balyena. Pero sa Islamic point of view, sa Islamic na literature, ang balyena na nakalulun sa Propeta Jonah or Yunus ay nilulun din po ng isa pang balyena, at nilulun pa rin ng isang tatlo yung susun. So gaano kadilim ang inabot ng Propeta Yunus or Jonah sa ilalim ng pusod ng dagat. Yung dagat nga pagka malalim na doon, wala nang ilaw, madilim na yon. Paano pa kung nandoon sa loob ng tiyan ng balyena na yun? At yung balyena ay nilulun pa rin ng isang malaking balyena, at yun nilulun pa rin ng isang malaking balyena. So ganun po yung naging